Naisip mo na ba kung talagang nakikita ng Diyos ang lahat ng iyong ginagawa ng lihim? Naisip mo na ba kung napapansin niya ang iyong tahimik na pakikibaka, ang iyong mga gawa ng kabaitan na hindi napapansin, ang mga pagkakataong binitawan mo ang isang bagay dahil sa pag-ibig, kahit na walang nagpasalamat sa iyo o kumikilala nito? Paano ang mga gabing umiyak ka sa katahimikan? Itinatago ang iyong sakit upang hindi mag-alala kahit sino. Nakalimutan ba ang lahat ng ito? Ang sagot ay malinaw, ganap na hindi. Nakikita ng Diyos. Nakikita niya ang hindi nakikita ng iba. Pinagtutuunan niya ng pansin ang nangyayari kapag walang nakatingin. Dahil may banal na hustisya na hindi nakadepende sa gusto, palakpakan o tropyo ng tao. Ang katarungan ng Diyos ay sakdal, at ito ay umaabot sa mga kumikilos ng may dalisay na puso, kahit sa lihim. Habang ipinagdiriwang ng mundo ang mga nagsasalita ng pinakamalakas, pinili mo ang katahimikan. Bagamat mas gusto ng marami na magpakitang gilas, naglingkod ka ng may kababaang loob. Marahil ay nilunok mo ang mga salita upang maiwasan ang hidwaan, lumayo sa mga kapaligiran na nakakasakit sa iyong kaluluwa, at yumuko sa iyong mga tuhod sa panalangin habang ang iba ay yumuko sa kanilang mga sarili. Ibang landas ang iyong sinundan, isang makitid na landas, kung saan kakaunti ang pinipiling sundan. At kaya madaling isipin na ang iyong mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Ngunit hindi sila naging. Bawat nakatagong luha, bawat kilos ng tahimik na pag-ibig, sa tuwing pinili mong gawin ang tama kahit walang nakamasid, lahat ng ito ay nakatalas sa langit. Walang nakatakas sa mata na makapangyarihan. Nakita niya kapag pinili mo ang mabuti, kahit napagod ka. Nakita niya kapag sinabi mong, kahit na mahina ka. At nakita niya nang bumangon ka muli, kahit na nasaktan ka. Totoo na, maraming beses, nagkakaroon ng panghihina ng loob. Ang kawalan ng pagkilala ng tao ay maaring makasakit. Parang walang pumapansin, walang nagpapasalamat, walang nagpapahalaga. At pagkatapos ay lumitaw ang pag-aalinlangan na iyon, nararapat bang magpatuloy? Ngunit ang kaharian ng Diyos ay hindi gumagana tulad ng sistema ng mundo. Kung ano ang ginagawa ng lihim, inihahayag ng Panginoon sa takdang panahon. At kapag nagpasya siyang kumilos, walang pader na nananatiling nakatayo, walang kawalang katarungan na nananatiling tahimik. Marahil ngayon ay nabubuhay ka sa isa sa mga araw na tila masyadong tahimik ang lahat. Ang langit ay tila tahimik, ang iyong puso ay mabigat, at ang pakiramdam ng nag-iisa ay halos hindi mabata. Ngunit bigyang pansin ang katotohanan ito. Ang pananahimik ng Diyos ay hindi kailanman tanda ng kawalan. Sa kabaligtaran, sa katahimikang ito siya ang higit na gumagawa. Sinasabi ng Diyos sa iyong puso, "Anak, nakita ko. Nakita ko nang walang ibang tao. Nandoon ako noong umalis ang lahat. Nandoon ako sa dilim, pinagmamasdan ang iyong katapatan. At ngayon, dumating na ang oras upang gantimpalaan ka sa liwanag. Pararangalan ko ang bawat pag-ibig na ginawa mo nang walang inaasahan. Itataas ko ang iyong ulo dahil pinili mong magtiwala sa akin kahit hindi mo nakikita. May mga pangakong natutupad lamang para sa mga nagtitiyaga kahit walang palakpakan. At isa ka sa mga iyon. Dahil kahit masakit, pinili mo ang katapatan. Kahit sa pag-iisa, napanatili mo ang pag-asa. At kahit na hindi mo naiintindihan ang dahilan ng ilang mga labanan, hindi mo binitawan ang kamay ng Diyos. Kaya, huwag isipin na ito ay walang kabuluhan. Darating ang gantimpala. Hindi dahil nakita ito ng mga tao, kundi dahil nasaksihan ito ng langit. Kung nakipag-usa sa iyo ang mensaheng ito, mag-subscribe sa channel, mag-like, magkomento sa ibaba at ibahagi ito sa isang taong kailangang ipaalala na nakikita ng Diyos ang hindi nakikita ng iba. Ang kanyang katapatan ay hindi malilimutan. Naisip mo na ba kung ilang beses binaliwala ang iyong kabutihang loob? Yung mga sandaling binitawan mo yung comfort mo para tumulong sa isang tao. Yung mga yakap na binigay mo kahit basag na yung loob mo. Yung taos-pusong payo na binigay mo nang walang nakakaalam kung gaano mo kailangan marinig yung isang magandang bagay sa sarili mo. Maaring tinalikuran ka na ng mundo, ngunit ang Diyos ay hindi.
Nakikita niya ang mga binhing itinanim mo ng palihim, dinilig ng sakripisyo, at nangako na walang mawawala sa kanila. Ang ginawa dahil sa pag-ibig ay anihin ng biyaya. Ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena sa iyong buhay. Habang iniisip mong walang nangyayari, kumikilos ang langit. Ang bawat panalangin mo ay dininig, bawat luhang tinipon, bawat taos-pusong kilos ay pinapahalagahan. Ang Diyos ay hindi sapat na hindi makatarungan upang kalimutan ang iyong mga pagsisikap, kahit na ang iba ay magkunwaring hindi sila umiiral. At tiyak na sa mga sandaling ito ng pagkadimakita ng tao na ang banal na presensya ay higit na nahayak. Dahil hindi kailangan ng Diyos ang spotlight para kumilos, siya ay kumikilos sa katahimikan at nagbibigay ng gantimpala sa takdang panahon. Maaring dumaan ka sa isang yugto kung saan ang lahat ay tila walang pagunlad. Hindi ka binabaliwala ng mga taong tinulungan mo ngayon. Ang mga pintong tila tama ay sarado na, at ang pagod ay tumama ng husto. Ngunit may layunin ito. Bago ka itaas, pinapalakas ka ng Diyos. Bago ka parangalan sa publiko, pinalalim ka niya ng palihim. At kapag mas invisible ka sa harap ng mga tao, mas nakikita ka sa harap ng Diyos. Ang buong langit ay matulungin sa iyong bawat kilos, kahit na ang pinakamali. Wala sa kanila ang malilimutan. Siguro pakiramdam mo na sayang mo ang iyong oras sa pagiging mabait sa mga hindi karapat-dapat, na ang iyong kabaitan ay naging walang kabuluhan. Ngunit sinasabi ng Diyos, magpatuloy, huwag sumuko. Ako ang Diyos na nakakakita sa dilim at nagbibigay ng gantimpala sa liwanag ng araw. Ang iyong oras ng pagkilala ay darating. Hindi dahil humingi ka ng palakpakan, ngunit dahil hinahangad mo ang kanyang kalooban. At iyon ang nagpapakilos sa puso ng Ama. Kung naniniwala ka sa pangakong ito, isula sa mga komento. Nakikita ng Diyos ang hindi nakikita ng iba. At huwag kalimutang mag-subscribe. I-like at ibahagi ang panalangin ito sa isang espesyal na tao. Ang iyong katapatan ay pararangalan. Isipin ang araw na ibinunyag ng Diyos sa lahat ang tanging siya lamang ang nakakita. Bawat luhang pumatak sa unan, bawat panalangin binibigkas ng tahimik, bawat mahirap na pagpili na hinarap mo ng may pananampalataya, kahit na inaasahan ng buong mundo na susuko ka. Isipin na binasag ng langit ang katahimikan at sinasabi sa mundo, ito ang aking tapat na lingkod. Ang araw na iyon ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Dahil ang panahon ng pag-aani ay hindi nagkukulang para sa mga naghasik ng luha. Nagtiyaga ng walang palakpakan at nanatiling matatag kahit na ang lahat sa kanilang paligid ay sumisigaw na sila ay tumigil. Hindi ka tumakas sa bukid, nanatili ka. At iyan ang dahilan kung bakit mararanasan mo ang pambihira ng Diyos. Ang iyong katapatan ay lalago bilang isang nakikitang patotoo ng biyayang nagpapanatili sa iyo. May mga gantimpala na hindi maibibigay ng mga kamay ng tao. Hindi sila mabibili, mapipilitan, o depende sa katayuan sa lipunan o opinyon ng iba. Ang mga ito ay mga gantimpala na nagmumula mismo sa puso ng Diyos. May biging inihanda ng isang ama na nakakita ng lahat. Marahil walang nakakaalam na umiyak ka habang naglilingkod. Na binigay mo kahit wala ka nang natitira. Na pinatawad mo ang mga nanakit sa iyo nang hindi man lang nakatanggap ng tawad. Marahil kahit ang iyong pamilya ay hindi naiintindihan kung gaano kalaki ang iyong isinakripisyo. Ngunit nakita ito ng Diyos. Mahigpit na sinundan ng Diyos ang bawat sandali, at hindi ka lang niya gagantimpalaan, sosorpresahin ka niya. Dahil ang gantimpala ng Diyos ay hindi karaniwan. Ito ay sagana, hindi inaasahan, at palaging mas malaki kaysa sa inaasahan mo mula sa mga lalaki. Ibabalik ng Diyos ang nasira sa iyo. Itatayo niya muli ang nawasa. Dadalhin niya ang iyong mga peklat at gagawing mga marka ng tagumpay. Ang mga alaala ng sakit na nagpapabigat pa rin sa iyong puso ngayon ay magiging buhay na patotoo ng katapatan ng isang Diyos na hindi ka iniwan. At kapag nangyari iyon, malalaman ng lahat na siya iyon. Walang pangalan ang maalalang higit sa kanyang pangalan. Dahil ito ay hindi sa pamamagitan ng merito ng tao. Ito ay sa pamamagitan ng biyaya. At ang iyong buhay ay magiging parang isang biyakon na nailawan sa gitna ng kadiliman,
na nagbibigay inspirasyon sa iba na manatiling matatag, kahit na tila nawala ang lahat. Kaya't huwag tumingin sa kung ano ang kulang sa iyo, o sa mga taong iniwan ka. Huwag mag-aksaya ng enerhiya sa pagsisikap na maunawaan kung bakit ang ilang mga tao ay umalis o kung bakit napakaraming mga pinto ang nagsara. Tumingin sa langit. Diyan nanggagaling ang sagot mo. Ang iyong promosyon ay nagmumula sa trono ng Diyos. Kapag nagpasya siya na itaas ka, walang makakapigil sa Kanya. Hindi yung hindi ka pinansin, hindi yung pumuna sa iyo, hindi yung nagtangka na patayin yung liwanag mo. Sisiguraduhin niyang ipapakita na siya ay laging kasama mo. At ang iyong kwento ay magiging buhay na patunay na sulit ang pagtitiwala, kahit na tila tahimik ang lahat. Sapagkat ang katahimikan ng Diyos ay hindi kailanman pag-abandona, ito ay paghahanda. Maniwala ka ng buong kaluluwa, ang iyong katapatan ay malapit ng mamulaklak sa isang pagpapala. Ang ginawa mo sa lihim ay pararangalan sa paningin ng lahat. Gagantimpalaan ka ng Diyos para sa kung ano ang hindi nakita ng sinuman, ngunit nakita niya ang lahat. Ituloy mo. Huwag kang atras ngayon. Mas malaki ang darating. Higit na mas malaki. Kung ang salitang ito ay nagsalita sa iyo, isulat dito sa mga komento. Ang aking gantimpala ay nagmumula sa Diyos. I-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa isang taong kailangang tandaan na ang langit ay nanonood sa bawat detalye ng kanilang paglalakbay. Malapit na ang iyong ani.